sa Northern Samar na ilang taon nang dinidibdib ang kanyang sikreto. Ang kanya raw kasing suso naglalabas ng gatas. Ang apo ng magsasakang si Lolo Bastre, ang 2 taong gulang na si Nathan, certified Lolo's Boy daw. Kapag nagugutom na ito, lalapit agad sa kanyang lolo para tumidi. Si Lolo Bastre kasi, kahit lalaki, kapag pinisil daw ang kanyang kaliwang dibdib, may lumalabas na gatas. Bigla na lang siyang nagtanggal ng damit ni tatay, tapos dumidi talaga siya doon. Pinili ko na lang kasi umiiyak eh. Payo ng eksperto, breast milk is still best for babies up to 2 years. Pero kung ang gatas galing sa dibdib ng lalaki, ligtas ba ito? Natawa ko yun, naghimal ako ng ganyan, mayroon ako gatas. At paano rin naman naglalabas ng gatas ang dibdib ng isang lalaki? Sa bayan ng Mondragon sa Northern Samar, nakatira si Lolo Bastre. Dito po sa lugar, ako lang may gatas po na lalaki. Linalabas niya yung gatas, natatawa kami lahat. Sige, pigian mo para makakape ako umaga. Kada araw, sumisirit daw ng gatas ang kanyang suso. Malapot-lapot. Para sa nanay ba, yung amoy niya, or ang lumaro lang siya. Natikpan ko na po, pareha sa nanay. Bagay na kinumpirma ng kinakasama ni Lolo na si Annabel nang minsan daw siyang i-good time nito. Tinigsutan niya. Magkatabi kami. Napunta sa labi ko, sabi ko, matamis-tamis, parang may asin konti. At nang natikman daw ito ng kanilang apo na si Nathan, nagulat silang nagustuhan ito ng bata. Bigla siyang dumidi kay tatay ng walang sinasabi, bigla na lang siyang nagtanggal ng damit ni tatay, tapos dumidi talaga siya doon. Pinili ko na lang kasi umiiyak eh, hindi man siya masakit. Nag-start po siyang dumidi ngayong taon lang po. Meron naman akong gatas ng panganak ko sa kanya, pero hindi talaga siya dumidi sa akin. Sa isang linggo, 4 na beses siya dumididi kay tatay. Iniisip ko lang baka may epekto yun sa kanya, pero wala naman, no. Malusog naman siya, masigla. At hindi lang pala ang apong si Nathan ang laki sa gatas ni Lolo Bastre. Pati na ang anak niyang si Nessa, na nanay ni Nathan. Nung bata pa raw kasi ito, sa kanyang tatay Bastre rin, pinapasuso. Nagugulat din po ako na natatawa. Hindi ko naman po alam na pinadidi ako noon eh. Ayon pa kay Lolo Bastre, mukha naman daw healthy ang kanyang gatas. Pag kumakain ako ng gulay, pag higop ako ng sabaw, marami pa rin. Kahit saan magpunta yung magtrabaho, palagi yung pinapakita na din, may gatas talaga. Kaya binansagan siya gatas. Bata pa lang daw si Lolo Bastre nung nagsimulang lumabas ang gatas mula sa kanyang suso. At hindi na ito nahinto hanggang sa siya'y nagbinata at nagkapamilya. Abnormal ko no, sabi niyo sa mga tao, eh ba, hinayaan ko na lang kasi pag intindihin mo, yun ang masama. Dahil sa kakaiba niyang kondisyon, si Lolo Bastre dinayo na rin ng ilang local vloggers. Narinig ko siya doon sa amin sa Katarman na may gatas daw siya sa date. Hindi naman ako naniniwala. Binidyoan ko siya, totoo pala. First time ako nakakita ng ganyan na lalaki na may gatas. At dahil na rin sa kanyang breast milk, minsan na raw kwenestyon ni Lolo Bastre ang kanyang sarili. Bakit nga nagaganito ako? Yung ako babae. Yung ginawa ko lang, huminto ako mag-isip, lalaki ako. Kahit ganyan siya, di naman namin yan pinag-aawayan. Kasi intindi ko naman siya. Hindi naman ko ma'am, naka-epekto ma'am sa pagkalalaki po, yung kondisyon ko. Gusto ko naman magpa-check up ulit. Lumuwas si Lolo Bastre patakloban sa Leyte para kumonsulta sa doktor. Ayon sa isang endocrinologist, posibleng meron siyang kondisyon na kung tawagin prolactinoma. Yun po yung tawag dun sa bukol, sa pituitary gland na gumagawa ng sobrang daming prolactin sa katawan natin. Yung prolactin, isa itong substance na ginagawa ng pituitary gland sa katawan natin. So ito po yung responsible sa paggawa ng gatas dun sa breast or sa milk production po.
Medyo kakaiba yung case ni Sir kasi kumbaga parang isolated case lang siya ng pagkakaroon ng milky na discharge dun sa dibdib niya. Bagamat isa raw itong tumor sa pituitary gland sa ating utak, sa ilang mga kaso, non-cancerous o benign naman daw ito. Hindi po mataas yung chances na kumalat siya sa ibang parte ng katawan. Magkakaroon tayo ng imaging dun sa pituitary kung talagang may bukol siya. Ang mabuti sa mga case na ito ay may gamot tayo para mapababa yung prolactin levels, napapaliit din yung bukol through medication. Nasagot yung mga tanong ko. Handa na po, magpa-test ko sa doktor. Gusto ko magpagamot. Ang tanong pa rin, ligtas bang ipainom sa bata ang gatas mula sa dibdib ni Lolo Bastre? Hindi naman siya delikado technically, yung parang substance ng gatas na nanggagaling sa lalaki. Pwede siyang kapareho dun sa babae pero hindi natin kumbaga tiyak yung nutritional content ng gatas at pwedeng hindi ito sapat para sa paglaki nung bata. So ang recommendation po is breast milk pa rin po galing po sa mothers. Ibahin nyo si Lolo Bastre para maitaguyod ang kanyang pamilya bilang magsasaka. Hindi lang dugot pawis ang kanyang ibinubuhos, pati na gatas. Pakiramdam ng labanderang si Malu, tinambakan siya ng mga hamon sa buhay. Pero ang mantsang iniwan ang kahirapan, kinusot piga niya para sa mas maliwanag na hinaharap. Mula kasi sa pagsisikap niya bilang labandera, nakapagpatapos lang naman siya ng 6 na anak na ngayon pare-pareho ng professional. Yung pangarap ko maputol yung ugat na pagiging katulong. Naputol ko. Sa mga nagkakandak-kuba-kuba na riyan sa pagbabanat ng buto, kung minsan naiisip nyong may patutunguhan pa ba ang lahat ng inyong pagod, baka ang kwento ng labanderang ito ang maging sagot. Tubong binangonan Rizal at galing sa pamilya ng mga labandera si Malu. Sa murang edad, namulat na siya sa salat na pamumuhay. Alam mo yung kanununuan mo, labandera, katulong, nagtitinda. Sabi ko, ayoko ng ganito. Dahil kapos, elementary lang ang kanyang natapos. 16 anyos lang daw si Malu nung siya'y nag-asawa. Nabiyayaan sila ng kanyang mister na si Cesar ng 6 na anak. Dahil sa pagpupursige ni Cesar na machine operator sa Pasig, kahit paano raw, nakakaluwag-luwag sila noon. Nadanasan ko rin anak yung may katulong ako, may labandera ako anak. Dahil maganda ang trabaho niya. Pero nagbago ang lahat nung dekada 80. Kinuha ng trabaho asawa ko. Nagdesisyon si Cesar na mag-abroad, pero hindi ito nagtagal doon. Nung nawalan ng trabaho si tatay, yun na doon na siya parang napinanghinaan ng loob. Siyempre, ang dami ng utang namin noon. Nagkaroon ng depression ng tatay ko. Doon na kami nag-start na medyo bumagsak. Dahil lumalaki na ang kanilang mga anak, napilitan si Malu na akuin ang responsibilidad na tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Napilitan akong maglabada kasi sabi ko hindi sapat. Sa araw, naglalaba, nananahi ako sa gabi. Sa pag-asang mas lumaki ang kinikita niya sa paglalaba, mula Rizal, lumipat sila ng Parañaque. Magkano lang isang araw doon? 30. Sabi ko sa mister ko, lumipat tayo ng Parañaque. Doon 60 ang isang araw. Alam mo ba na naging model student ako? Kasi nga, labandera nanay ko, kaya ang ganda-ganda ng damit ko, ang puti-puti. Doon ako nag-umpisa naging proud kay nanay ko. Wala pa washing machine, mano-mano. Ang ginagawa ko kasi, ikukula ko yung damit, lalagyan ko ng kamyas tsaka asin. Ang puti. At flex lang daw niya, kahit halos buong araw siyang magkusot piga, ang kanyang kamay, makinis at malambot pa rin. Hindi ako naglo-lotion. Ang katwiran ko, kaysa gamitin ko, sa mga anak na lang. Bagamat hindi niya ikinakahiya ang kanyang trabaho, pag-aamin ni Malu, may mga pagkakataong hindi niya maiwasang manliit sa kanyang sarili. Maniniwala ka, labandera ko. Nakapag-abroad ang anak niya, ako naging labandera niya. Sabi ko nga, ang buhay talagang gulong.
Alam ko, naalala ko nung elementary ako, somehow pinagtatawanan siya ng mga classmates ko. Birthday ko, nahihiyaman ako imbitahin yung mga friends. Doon ko nakita yung umawak sa ilong. Nakita ko ng pandidiri nila nang umaakyat. Ganun. Nang naalala ko yun, sabi ko, minsan nga natanong ko sa sarili ko, bakit mahirap kami? Kasi naranasan ko, nagkaroon na kami ng yaya eh. So, alam ko may kaya kami. Naging katuwang ni Malu sa paglalaba ang kanyang pangalawang anak na si Tina. Priority namin yung paglalaro para mabuhay kami kaysa maglaro. Gusto niya kami makapagtapos para stop na yung magiging alipin namin. Habang ang panganay naman na si Apple, nagsumikap para magka-scholarship. Pag wala ng school, nasa-summer job naman ako. Basta hindi ako titigil hanggat wala akong walang trabaho. Kailangan may kitain ako. Or else wala akong baon. Nakikita niya nahihirapan ako. Kaya sabi niya, Nay, darating ang panahon. Iaahon kita dyan. Dito, halos lahat ng kanyang kapitbahay sa kanya raw nagpapalaba, gaya ni Maria Luisa. Yung mga puting damit, napapaputi pa niya. Okay talaga siya maglaba. Kumbaga talagang marirecommend mo siya sa iba. Kung aanin mo yung buhay nila dati, talagang maaawa ka. Dahil sa pagpupursige nilang mag-ina, si Apple nakapagtapos sa kursong secondary education at naging teacher. Sisigaw yun. Ano mga chismosa dyan? Hindi na, kagraduate ang anak ko, hindi buntis. Kasi di ba yung mga chismosa ganun? Pero kahit unti-unti na raw naaabot ni Apple ang kanyang mga pangarap, hindi pa rin daw siya nakaligtas sa pangmamata dahil sa hanap buhay ng kanyang ina. Masakit. Lalo na kay Apple na magturo yan. Sabi na isang estudyante sa kanya. Yan si ma'am, nanay niya, labandera lang namin. Pero sinagot niya, eto yung anak ng labandera, nakatayo sa harapan niyo para magturo sa inyo. Tatatak sa mga tao yung pagiging labandera ko. Kalaunan, huminto sa pagtuturo si Apple. Pinasok niya ang pagnenegosyo. Katuwang ang kanyang ina, pinagtulungan nilang pag-aralin ang iba pa niyang mga kapatid hanggang sa ang pagsisikap nila nagbunga. Si Tina, na dating katuwang ni Nanay Malu sa pagbabanlaw ng labada, businesswoman na. Si Pogi, bartender sa barko. Si Isay, BPO employee. Si Kino naman, supervisor sa isang kumpanya. Habang ang bunso na si Shek nagtatrabaho bilang Coast Guard sa Malacanang. Nung hawak ko na yung diploma ko, hindi yun sa akin eh. More than ni-receive ko siya, para talaga yun sa kanila. Ang sarap na ng pakiramdam na ngayon, okay na kami. Malungkot nga lang na taong 2023 ang mister ni Malu na si Cesar namatay dahil sa sakit na high blood at diabetes. Hindi niya naabutan ang tuluyang pagginhawa ng kanilang buhay. Lalo't ngayon, nakapagpundar na rin sila ng sariling bahay sa Cavite. Sa sobrang proud nga ni Malu na mapagtapos ang 6 niyang mga anak, ginawan niya ang mga ito ng naglalakihang mga cross-stitch. Nung bata sila, walang picture kasi tagirap talaga kami no. Para remembrance ko sa kanila. Susunod, kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ano? Kilala mo pa ako? Pinikilabutan ako nung nakita ko sila. Hala? Ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako. Kahapon lang, binalikan ni Malu ang dati nilang bahay sa Parañaque. Ito pong General Malvar Street. Dito ako naglaba. Dito ako nagsasampay Diyan po lahat. dati kami nagsasampay. Oo. Pagpasok pa lang dun sa kanto, mixed emotion eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o maiiyak. Kasi maiiyak ako kasi bumalik yung memory ng hirap namin before. Masyado niyang pinatatag yung buhay namin, yung sarili namin. Kaya ngayon nagsumikap kami. Kinamusta at nagpasalamat din siya sa mga dati niyang kliyente. Ano? Kilala mo pa ako? Kilala niyo pa ba ako? Adali ka na! Mapunta ka sa camera! Huwag mo ako pahiya! Ano? Sino ngayon naglalabas sa inyo? Ako.
nanay naglalakad. payat, pero Diyos ko po. Lakas niya. Lakas niya. Ano pa, di ba? Sa tubig umaga hanggang gabi, no? Grabe, madaling araw. Para naman magpasalamat sa lahat ng pagsasakripisyo ni Malu, sina Apple may inihandang liham para sa dakila nilang ina. Nanay, kahit hindi natin kasama si Kuya Pogi kasi nga nasa barko siya, meron naman siyang binigay na sulat sa'yo. Thank you for all the sacrifices you made so I would have this journey. Every mile I sail, I carry your strength with me. Oh, sweet! Para ka na rin nga sa barko, Nay. Mahirap din palang may pinag-anak mo, nag-i-English, di mo maintindihan. Nay, taos puso kung pagmamalaki na dakila kang ina. Salamat, Nanay Malu. I love you very much, Nanay. Proud ako kahit papano dahil kahit na naglabada si Nanay, naging maayos ang buhay namin. Siya ang labanderang de campanilla para sa akin. I love you, Nanay. I'm grateful kay God, una, kasi binigyan niya ako ng ganong nanay. Yung nanay na selfless. I will never regret na nagkaroon ako ng labanderang nanay. Sobrang hirap namin, nakaraos kami. Inspirasyon ka namin dahil sa paglalaba mo, nakatapos kami. Hindi yung sagabal yung kahirapan. Kayanin mo, pilitin mo. Akin lang talaga sa mga nanay, pagsikapan. Tapos yung mga bata, lunginin yung nanay niyo, magulang niyo kasi nagpapakairat para makatapos kayo. Binilang man ang bawat piraso ng labada. Hindi na mabilang ang mga sakripisyong tiniis ni Malu. Pero sa bawat kusot at bawat piga at bawat patak ng pawis, anim-anim na mga diploma ang kanyang isinampay. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.